Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang umaga sa inyo lahat. Malapit na ang impeachment trial at magkakaroon po ng pre-trial nitong June 18. Pero ayon sa mga interview dito sa mga prosecution panel, itong grupo ni Congresswoman Luistro, there are certain questions mga ka-Wonder. At sa aking pakikinig ay may nakikita akong mga medyo kinakabahan ko. No? At alam natin, tinitignan din dyan mga ka-Wonder itong kalagayan ngayon ng Senado. Dahil itong House of Representatives ay timpladong-timplado mga ka-Wonder. Pero alam natin yung mga nangyari dyan sa Senado, nakaguluhan, na yan nga ngayon ang focus na bali-balita na tangka nga yang guguluhin para ma-impede o para maharangan o ma-delay o para maharas o anumang form dyan, basta lang hindi matuloy ang impeachment trial. No? Yan ngayon ang atake dyan. Kaya isa yan sa rason mga ka-Wonder kung bakit nagkaroon ng work from home dahil nga sa nababalitaang papasok dyan yung mga gulo, no, na sinasabi magiging instrumento yung 18 bodyguards at kung ano-ano pa. Pero ang tanong dito mga ka-Wonder ay maaring makialam. No, bukod sa wino-worry natin itong Senado na dahil nga yung iba dyan mayroon na silang mga reservations na whether malakas ang ebidensya o hindi, i-acquit nila yan. At meron pa tayong isang tinitignan mga ka-Wonder, no? At ito yung Supreme Court. Kung ano yung magiging galawan. Bagamat naging maayos yung kanila pong pag-oobserva, pero ang tinitignan natin dito mga ka-Wonder ay dun mismo sa impeachment trial mismo. Ano ang gagawin ng Supreme Court? Pero bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe, 100%. Pindutin nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo yung all. Marami pong salamat. So ito po mga ka-Wonder yung aming pinag-uusapan ngayon. No? Yung iba rito, bagamat kami po ay halo-halong grupo. Mayroong pro-admin, may iba dyan, DDS. At of course, nag-uusap dyan yung mga admin. No? O yung nasa tinatawag nating pagsisilbi ng bayan, yun ang inaatupag. Nakikita natin dito mga ka-Wonder, no, yung mga naging issue ngayon sa Senado na kung yan ba ay dadalhin dito sa impeachment, maaari bang makitaan ng butas at eventually maideklara na namang unconstitutional at mag-aantay na naman ng 1 year para naman dito sa impeachment. Yan po ang binabantayan din ng taong bayan, hindi lang ang Senado. Pati itong Supreme Court mga ka-Wonder, binabantayan din. Meron ditong video mga ka-Wonder na kinuha ko, na ito po yung pagbabasihan natin, no, na siyang worry din nitong House of Representatives, especially ng prosecution panel, no, na dapat ayusin ito ng Senado, na ito po'y dapat maging tinitignan, ano, na sinasabing presumption of regularity. At maging yung sinasabi na mga cases na argumentuhan, no, yung mga gaya nitong Avellino versus Cuenco, which is another justiciable. Ito rin mga ka-Wonder yung pinag-uusapan kung ano magiging tingin dyan nitong Korte Suprema mga ka-Wonder. Panoorin muna natin itong video na ating pagbabasihan mga ka-Wonder. Magpapatawag po yata ng special session ng Pangulong BBM sa June 17. Any comment? Any reaction? Well, we understand that the purpose of the palace is to give opportunity to the Senate to finish the priority measures, which Kong Zia mentioned already, the LEDAC measures, no? I can state for the record na itong lahat ng ito ay approve on third reading na, transmitted na ng House of Representatives to the Senate. So for that to be able to become laws by way of action of the executive or the president, dapat gumalaw din ang Senado. So that's what I read from the notice of the Office of the President about
this special session to be held on June 17. Now with regards to the issue on leadership, this is just our opinion that sana they take advantage of that special session to address what needs to be addressed, to fix what needs to be fixed, no? And ultimately, to have a duly elected Senate President. Ma'am, para sa inyo. Hindi, kasi po, you were saying, yung gusot po sa Senate, kung Adjong was saying that's entirely for the Senate to decide, kung Luistro said, we can only hope and pray, but you've already emphasized several times po yung significance ng constitutional mandate ng Senado. And you also mentioned earlier na you hope magkaroon na sana ng duly elected Senate, President, kasi the reason we are apprehensive, we might encounter another constitutional issue. We will be starting the trial and there is no duly elected Senate President. So gaano po ba ka-importante na hindi lang po we you know, it's up for the Senate, na dapat i-prioritize po nila yung pag-elect ng duly elected Senate President before even yung pre-trial po ay mag-umpisa? The reason why we are only expressing our position on the matter is because the doctrine of political question applies to the Senate. Matters concerning the power which is exclusive to the Senate, so long as there is no issue of grave abuse of discretion and lack of jurisdiction, is a non-justiciable issue. Kung non-justiciable siya, hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court, lalo na hindi namin pwedeng pakialaman. This falls within the exclusive purview of the Philippine Senate. That's why ang kaya lang namin gawin is to express our position about what I perceived as irregularities happening in the Senate. Now you're asking, how important is this? This is important because impeachment trial is a constitutional mandate. We have witnessed already what happened in the first impeachment that was during the 19th Congress, while almost all the members of the House of Representatives are of the opinion that the process was legal, valid, legitimate, but nonetheless, it went on with the Supreme Court declaring its unconstitutionality, no? And it is because of issues like the lack of notice and hearing before transmitting the articles of impeachment to the Senate, which is not even mentioned in the rules of impeachment of the House of Representatives, neither in the Constitution. And yet, because of due process, the Supreme Court resolved that the articles of impeachment and the proceeding are unconstitutional, no? Now, we will be proceeding to the schedule of our impeachment trial. We understand that the head of the Senate is a Senate President, and based on the rules, if the impeachable official is not the President, they are the presiding officer. That is before the current leadership changed that into allowing the Senate to elect a presiding officer other than the Senate President, no? Which means that this is a very significant position in as far as impeachment trial is concerned, no? While we duly recognize the legitimacy of the current leadership because of the sanctity, solemnity, and sensitivity of this impeachment trial, it is best that we address that need of electing a Senate President before we actually start. But nevertheless, let me state for the record as well, we're submitting to the jurisdiction and authority of the impeachment court. If they refuse to elect and they proceed to having the trial, we will appear and do our mandate of presenting the evidence in behalf of the institution. So just for the record, Authority of the impeachment court, if they refuse to elect and they proceed to having the trial, we will appear and do our mandate
of presenting the evidence in behalf of the institution. So just for So yun mga ka-wonder, no? Nakita natin yung ni-reason out dito ni Representative Luistro na despite doon sa nakita nilang lahat na ginawa nila is according to the Constitution, yung process nila is talagang maayos, and yet, no, pumasok ang Supreme Court at idineklara ng unconstitution yung naging 19th Congress, bahagi ng 19th Congress noon, ano? Dahil dito sa sinasabing nabanggit nga ni Congresswoman, yung sinasabing procedural failure o yung procedure kung paano na ginawa yung pagdinig kay Sara Duterte na gaya ng lack of notice and hearing, ano, na bagamat wala naman yan daw sa impeachment rules ng Kongreso bilang prosecution panels, wala rin daw yan sa constitution ng bansa. So yan yung mga nakikita dyan na pati yung pagdagdag ng mga rules nitong Supreme Court na pati nga sila Attorney Lorna Kapunan ay hanggang ngayon kino-contest yan yung sinasabing overreaching ng Supreme Court, mga ka-wonder, no, naging legislative judiciary na, no, na hindi naman sila ang dapat gumawa ng mga ganyan dahil sila ay to interpret the law, pero nang himasok sila. At ito naman pinagtataka ko, blind spot din yan sa ating constitution, kaya nga napakaraming dapat ayusin. Ewan ko ba at ayaw pa rin nila magkaroon ng tsa-tsa. Dahil ang iniisip lang nila, pabor lang yan, extension of terms. Yun lang ang mga tinitignan nila dyan, eh. No? Maari naman yung hindi pansinin yung kinatatakutan nila. And the rest, yung mga dapat ayusin. Ayan yung laging nakikita natin dyan, lalo na dyan sa Senado, eh. Ayaw na ayaw nila yung charter change dahil lang dyan sa portion na yan. No? At ito ang nangyari nga kay VP Sara na sa tingin ng Supreme Court, nagkaroon ng pagkukulang na hindi rin nabigyan ng due process ng maayos. No, yung notice, informing nga ito sila Sara na yung proceedings against them, yung hearing opportunity to present nga itong defense. At ngayon, binigyan naman sila, hindi naman sila nagsisidalo. Hindi mo maintindihan, mga ka-wonder. So, yan yung sinasabing maaring pumasok itong Supreme Court, mga ka-wonder. Dahil nga, kung ipinapasok nila itong 1-year bar rule, inaapila nilang grupo ni Sara dyan sa Supreme Court, at itong pakikialam daw dito sa AMLAC ng mga bank records, pinapasok nila. Malamang sa alamang, itong nangyayari dyan sa Senado, which is yung quorum, yung Avellino versus Cuenco, no? Na sinasabi niyang non-justiciable, na ito nga ay hindi marisolba-resolba. Pero nangyari na ito, may history, may precedents na ito. May mga bagay na itong mga nangyari noon na pinagbasihan 5 beses pa nga. No? Nandun pa nga si Cayetano at si Pia. At in fact, nandun yata ang Pangulong Marcos noon, o senador pa siya, na nangyari yung quorum na yan. Na pinagbasihan nga itong Avellino versus Cuenco. Na maaring isilip din yan. Ano? Kasi nga, yan yung mga bagay na, sabi nga ni Congresswoman Luistro, maaring pumasok na naman itong Supreme Court. And kung susundan po yung Avellino Doctrine, tingin niyo po, sapat na yung, kunyari, 22-12 yung boboto ko. While ang sabi sa Avellino Doctrine, no, non-justiciable din ito. But considering that there is an express provision in the Constitution, 2/3 of all, I think this time, when we interpret the threshold for the purpose of conviction, tingin ko lang, papasok ang Supreme Court. No, but for electing a Senate President. For electing a Senate President, the Avellino Doctrine should apply also. Diba? Kasi in determining the threshold, we must first determine the number of members of the Senate who are within the coercive means of the institution. No? So, pag gumala yung determination natin ng number within the coercive means, gagalaw ang quorum, gagalaw ang threshold. Just to, in addition to that, no, I think what Lalo na mga ka-wonder, ito, i-consider daw itong sinasabing dapat meron na silang ma-elect na sinasabing Senate President. Bakit? Kasi itong sinasabing presumption of regularities na dapat meron dyan na present na dito sa mga grupo ng Senado na kung saan sila ang tatayong impeachment court, na ang konsepto nito mga ka-wonder,
na itong ang law and public policy assume that the official duties are executed properly. At ang ina-assume ko dyan, mga ka-wonder, na dapat meron na nga silang Senate President. At pagdating doon sa quorum, ipapasok ulit itong Avellino versus Cuenco. No? Ayan yung mga bagay dyan na injusticiable na maaring pumasok itong sinasabing Korte Suprema. Ngayon, ang tanong, mga ka-wonder, ito sa presumption of regularity sa Senado. Sa batas nga, alam natin, no, na research naman natin, mga ka-wonder, na may tinatawag na presumption of regularity. Na ibig sabihin, mga ka-wonder, presumption nga ibig sabihin pinagpapalagay mo na tama at naaayon sa batas ang ginagawa ng isang constitutional body tulad ng Senado hanggat hindi napapatunayang mali. Ibig sabihin, kapag hindi pa pumapasok ang Supreme Court dito, mga ka-wonder. Sa interview ni Senator Lacson, mga ka-wonder, para maintindihan natin, although may mga opinion, gaya ng opinion ni former Associate Justice Carpio, na sinasabi niya para sa kanya, yung 12 ay quorum na at ang pinagbasihan doon yung buong Senado na 24 ay 23 na lang. Dahil nga itong si Jinggoy Estrada ay na siya, yung kumbaga suspended, yung kumbaga disqualify na siya to hold public office. Dahil meron siyang kasalukuyang plunder case na nililitis. Kahit na yan na hindi pa napatunayan, siya ay automatic na suspended. And then, papasok na naman yung sinasabi nating doon sa sinasabing coercive jurisdiction of Senate or power of the Senate na i-coerce o pilitin yung isang senador na dumalo, wala na po sa kanilang mga limits and bounds yan. Dahil bakit? Si Senador Jinggoy ay nasa ilalim ng jurisdiction ng korte, no? Hindi na ng Senado. Dahil siya po ay may pananagutan. So, ang bibilangin lang dyan, mga ka-wonder, ay 23 senators. No? At ang 12 ay quorum ng 23. So, from that 23 ay pwede na silang mag-elect ng sarili nilang Senate President. Pero ang sagot ni Senator Soto, yung mga Avellino na raw yan, hindi nila basta, ni Soto, ni Lacson, hindi nila yan basta-basta pagbabasihan. May history na nga at pinagbasihan na nga nila Senator Drilon. No? Nung iba pang mga instances dyan, mga naging senaryo sa Senado. At hindi rin daw sila basta-basta makikinig. So, ang pagbabasihan pa rin nila dito, mga ka-wonder, magkaroon sila ng 13 para makapag-elect ng Senate President. Okay naman yun, kasi nag-iingat talaga sila ng gusto. At ayaw nilang pumasok itong Korte Suprema. Bagamat sa nakikita nga mga ka-wonder na mga experienced na lawyers, mukhang hindi na dapat dahil bukod nga ito ay sinasabing may mga political questions na independent at co-equal nga ang bawat branches, executive, legislative at judiciary, ito yung rule ng Senado sa loob nila. No? Pero may sinusunod pa rin na mas mataas na sinasabing yung pinaka-general rule na kung saan ang pinagbabasihan itong konstitusyon. No? Yun pa rin ang mas mataas kaysa mga rules ng Senado. Kaya nag-iingat pa rin sila, mga ka-wonder. Kaya ang pagbabasihan nila dyan kung ano yung sinasaad ng Constitution na 2/3. Ano? So, yan ang sinasabi ngayon, mga ka-wonder, na kinaninervyos ng mga tao, kahit ng mga kausap ko, na baka pumasok na naman itong Korte Suprema, mga ka-wonder. Pero alam natin na nagbabantay din ng tao dito sa Korte Suprema, na alam natin na sila ay impeachable officers din. At once they are impeached, actually, pwede rin maghabol kung sino-sino nasampahan sila ng kaso for the grave abuse of authority. No? Yung mga kung ano naman pwedeng isampa sa kanila. No? Kaya ibig sabihin pa dyan, dagdag rin, mga ka-wonder, dito sa sitwasyon ng Senado na kung nag-convene ang Senado bilang impeachment this time, bilang impeachment court at walang agarang pagtutol sa kanilang organisasyon, maaring pagpalagay na sinasabing regular ang kanilang mga aksyon. Kasi hindi man nakikialam wala pang kumu-question. Ngayon, ang tanong, maaari bang questionin ang paghahalal ng Senate President? Siyempre, kahit sino naman na magpanig na hindi umaayon, pwede. So, ang sagot, oo. Kung may mga aligasyon, mga ka-wonder, na hindi nasunod yung rules ng Senate sa pagpili ng Senate President, maaaring magkaroon ng legal challenge. Pero ito nga, mga ka-wonder, ay kinilala na nitong Malacanang at ng Kongreso at ng iba pang institusyon, pati ng Land Bank
ang pagpirma ni Sherwin Gatchalian ay ino-honor. At nung umattend tayo dito ng Araw ng Kalayaan ay nirecognize mismo ni PBBM. Bagamat pro tempore ang binanggit niya dahil wala pa talagang lehitimo, kumbaga. Pero ayon din sa kanila, siya na yung acting. Acting lang naman, hindi pa nang sinasabing talagang full-fledged na Senate President. But for others, siya na talaga mismo yung pinaka. Dahil, in fact, from the 12, which is already a quorum, pwede na sila mag-elect ng Senate President. Pero gayon pa man, Senator Lacson is very cautious. Para hindi sila masilipan, kailangan sumunod sila sa kung saan sinasabi ng Constitution. Regardless na sinasabi na Avelino, Cuenco, at sinasabi ng mga legal luminaries, doon pa rin sila mag-i-stick sa Constitution. No? Kasi mga ka-wonder, hindi agad-agad kailangan ipakita ang depekto, no? Na napakalaki nga at nakaka-apekto sa constitutional validity ng buong proseso. Ang tanong dito, bakit tila, no? Dapat magkaroon din ng batas dyan kung mabago lang, no? Na hindi na ganun kabigat itong technicalities. Ang tinitingnan dapat yung laman ng impeachment trial, yung mga kaso na kung saan accountability pinananagot ng isang opisyal na pinaniniwala ang nagkasala, no? At ayun ang gusto ng taong bayan. Yun ang justice para sa atin Pero dahil lang dyan sa technicalities na yan na hindi nasunod yung process, yung ganito, yung nagkaroon ng technicalities, agad mag-aantay ka na naman ng 1 taon. Sana mapalitan yan, na hindi na mag-aantay yung 1 year bar rule na yan. Pagdating sa mga certain situations lang, no, kasi minsan aabusuhin din yan, yung 1 year bar rule, na isang impeachable officer na magsampa ka na isang kaso lang sa 1 taon, baka mamaya abusuhin din. Pero sana magkaroon dyan ng specific exclusive parameters para hindi yan maabuso, no? So, at pagdating naman dito sa political question nga, na sinasabi nga, narinig natin kay Senator Drilon, na since exclusive nga co-equal branches of government, karaniwang iniiwasan ng Korte Suprema ang makialam, no? Gaya dito sa nangyayaring standoff diyan sa Senado pagdating sa pagpili ng Senate President. Itong mga usaping itinuturing na political questions, o in other words, yung mga sinasabing internal affairs dyan sa Senado. Ngunit kapag yung allegation, mga ka-wonder, nakikita ng Supreme Court, lagi naman yan, ito yung number 1 yung sinasabing grave abuse of discretion, o yung sinasabi pang isa na paglabag sa Constitution, o kawala ng jurisdiction, hindi na jurisdiction pero pinapasok, maaring makialam ang Korte Suprema sa ilalim ng expanded judicial review, no? So yun lang sila papasok pagdating dito sa sinasabing lagpas na ng political question. At ang mas mahalagang tanong, mga ka-wonder, may jurisdiction ba ang impeachment court? Ang impeachment court kasi rito ay ang Senado. Ang sentro ng usapin ay hindi lang kung sino ang Senate President, mga ka-wonder. Pero mahalaga pa rin yan para sa dito, sa mga congressman, sa mga grupo ng prosecution panel. Kasi binuhos nila ang pag-iingat. Lahat-lahat, naghanda sila. At pagdating sa Senate, merong irregularity, hindi nila mailagay yung tamang Senate President, wala sila. Or pagdating sa quorum, hindi nila alam, yun po yung tinitignan dito. Kaya ang tanong ay legal bang nakabuo ng impeachment court? No? Na 2/3 nga ang majority diyan, ano? At out of 24, may sinasabing may quorum ba? O 23 na lang. Kasi nga dahil sa sinasabing disqualification ni Jinggoy dito sa plunder law at yung sinasabing coercive jurisdiction ng Senate na pilitin, sabi nga ng isang term ng isang abogado, puwersahin bitbitin para maapaatinin lang sa korte. May kapangyarihan bang Senado ng ganyan over kay Jinggoy? Ang sabi ni Lacson, magre-request daw sila dito sa Sandigang Bayan na maka-attend si Jinggoy. Maka-attend lang for the sake ng quorum, for the sake ng warm bodies. Pero pagdating sa botohan, hindi sila makakaboto dahil sila nga ay PDL, ano? I'm not sure kung pagbibigyan ito ng Sandigang Bayan, ano? Yung sinasabi ni Senator Lacson, no? At isa pa, may otoridad ba ang mga opisyal na namumuno sa proseso? Sa tingin ko nakikita naman yan. Meron nga lang dito mga nakikitang mga bagay na kagaya nitong quorum at itong Senate President. Kung pagbabasihan naman dyan at alam naman yan ng Korte Suprema na wala na nga sa bounds ng coercive jurisdiction itong si Jinggoy dahil kung pagbabasihan din
yung plunder law, yung 7080, section 5, nakakikita dyan yung disqualification to hold public office. Example, itong Trillanes Doctrine na hindi nga siya makahold ng public office dahil din dun sa nakikitang hindi siya jurisdiction na ng Senate. So, yung sinasabi ditong kailangan na, so meron din so sinasabing kailan naging unconstitutional. Ito nga sinasabi ni Luistro na out of kanilang masidhi at masusing pagganap. And yet, pumasok ang Supreme Court at nagkita na may irregularities dito at na nag-antay na naman sila ng 1 year bar ng 1 year dahil dito sa 1 year bar rule. No? May pagkakaiba kasi mga ka-wonder yung irregularity. Ibig sabihin, may nakita, irregular nga eh. Mali yung proseso. No? Ngunit maaring hindi sapat para basura. Kahit sabihin mong hindi naging maayos yung proseso, kagaya na nangyari nung nakarang taon, no? Hindi naman ibabasura yan. Pero ang nangyari nga na archive. Pero ganun pa man, ang laman pa rin ng impeachment ay parehas. May dagdag pa. At ito namang constitutional defect ay may direktang paglabag sa Constitution. Ito yung sinasabing constitutional defect. No? Halimbawa, may mali sa notice ng scheduling, maaring procedural lamang yon. Ngunit walang constitutional authority ang katawan na nagsagawa ng trial. Sino ba yung may constitutional authority magsagawa ng trial? Ang Senado. Sino ang mag-iimbestiga? Itong House of Representatives, especially itong House Committee on Justice. Mas bigat yun kasi mga ka-wonder. No? At maaring maging constitutional issue kapag sinasabing constitutional defect na compared dun sa irregularity. Kaya yung sinasabing posibleng argumento ng mga kinu-question dito ay maaring sabihin sa mga kumu-question. No? Itong sabihin natin, ku-questionin ng grupo ni Sara Duterte, pinapasok nila sa Supreme Court. Papasok ang Supreme Court ngayon, magdideklara. Kasi ang nangyayari niyan, kung ano yung boses ng Supreme Court, yun na yung pinaka-big boss na boses eh. Diba, paano kung nagkamali ang Supreme Court? Meron akong narinig mga ka-wonder. No? If the Supreme Court makes a mistake, the mistake becomes a law. Parang ganun ang naririnig ko. Ano ba talaga? Siguro it's time na baguhin ang ating constitution mga ka-wonder. Diba? Maaari kasi sabihin niya nung kumu-question, walang valid no? na Senate President. Kaya nga dapat maging magkaroon na. Kinilala na nga eh. No? At naboto na nga ng 13. So valid na. So yun ang tinitignan ni Senator Lacson. Sasabihin din ng kumu-question, walang valid na presiding officer. Meron na nga dahil sinunod na lahat ng Senado. Nagbotohan na. No? Na wala naman sinasabi ron na kailangan 2/3 mo hugutin, 24. Meron dun sa rule nila na ideklarang vacant ang mga posisyon, including Senate President. Sasabihin pa, hindi legal ang pagka-organize ng Senado bilang impeachment court. Wala namang ibang magkakandak niyan ng impeachment na sui generis bilang isang mga senador lang, senator judges at impeachment court. Itong Senado. At dahil dyan, lahat ng sumusunod na aksyon ay magiging void kung makita yung mga irregularity o yung sinasabing kung sinasabi pang unconstitutional o yung sinasabi nating constitutional defect. So yun mga ka-wonder, tinitignan natin dyan na may posible bang pakikialam itong Supreme Court dahil dito sa Article 8 ng Constitution, maaring suriin ng Korte Suprema kung nagkaroon ng una, grave abuse of discretion. Wala sa hanay ng Kongreso, ng House of Representatives Committee, House Committee on Justice. Dito titignan natin sa Senado na sinusunod nga na maingat si Senator Lacson sa kanyang mga sinabi. O yung sinasabing labis o kulang ng paggamit ng kapangyarihan. Itong grave abuse. Pasok dyan, labis o kulang. At direktang paglabag ng konstitusyon. Diyan sila papasok. No? Pero hindi sila basta papapasok. Pero ang pinutignan natin, na sinabi nga ni Luistro, na bagamat wala naman daw yan sa rulings ng impeachment rulings at wala rin sa Constitution, and yet pumasok pa rin itong Supreme Court. Kaya dalawa ngayon ang tinitignan ng taong bayan at babantayan dahil sila naman ang pwedeng akusahan ng abuse ng discretion. Kapag yan ay sila ay na-impeach, sila naman ngayon ang hahabulan at kakasuhan. Kaya nagbabantay ang taong bayan na siyang nagde-demand ng sagot sa mga erring public officials na gaya ni VP Sara na gustong marinig ng tao yung kanyang sagot at magpaliwanag at nang malaman kung siya ay guilty o hindi.
Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong sinasabing mga presumption of regularities, itong mga Avellino versus Cuenco, at itong sinasabing mga kaguluhan sa Senado na maaring tignan, maging quorum, maging yung pag-elect ng Senate President, na magiging void ang takbo ng impeachment. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.